Sunshine's POV. Hindi ako pwedeng humigit pa dito. Idinikit ni Sandro ang noo sa noo ko. Ang dalawang kamay ikinulong ang mukha ko para siyang masunod kung gaano ako kalapit o kalayo. Depende sa natitirang kontrol niya sa sarili. Masyado akong baliw sa'yo. Marami akong gustong gawin na hindi dapat. Alam mo rin yon, hindi ba? May bahid ng pagkaganit ang mga daliring bumabaon sa aking mga pisngi. Nagnanasa. Isa siyang matinding init na buhay gaya ng apoy na patuloy pang lumalaki at kami lang ang nakakakita. Nakakatakot at ayokong masunog. Nagbuntong hininga ako. Wala akong kayang sabihin, kundi salamat kanina. Lumayo na ako sa kanya, umatras. Karapat dapat ka sa una kong halik. Para siyang sinilaban sa huling sinabi ko, kinabig uli ako sa batok at hindi ko uli natanggihan. Hinapit na niya ako sa bewang at naging mapusok pa ang halik na yon. Nakakulong ako sa mga braso niya at para akong bata sa loob ng makapangyarihan niyang bulto. Nagpaparaya. Kinuyumos niya ng halik ang inosente kong labi na binuhay niyo ng kung ano sa loob ko. Nawawala ang takot at dinadala ng hangin na dumaan at ibinuka ko pa ang bibig ko para sa kanya. Dahil hinihigop niya ang hangin sa aking bibig sa paraan ng kanyang paghalik. Gutom, sabik na sabik, nababaliw. Umangat ang mga kamay ko at napahawak ako sa magkabila niyang balikat. Sinakop naman niya ang buo kong bibig. Oh God, kumawala uli siya sa akin at inilapat ulit ang noo sa noo ko. Dalawang kamay ang nagtutulak sa akin palayo. Mariin ang hawak niya sa mga puno ng braso ko. Layuan mo ko hanggat may oras ka pa. Isa yung seryosong babala. Umigkas ako dahil yun ang eksaktong turo ng nanay ko. Huwag akong padadarang sa apoy na inaalok sa akin na lalaking hindi ko pa lubos na kilala. Gaano ko man daw kamahal ang taong yon. Kilalanin ko raw munang mabuti at ang buong angkan dahil may mga kasal na itatali ka sa pamilyang kinabibilangan ng lalaki. Package deal daw yon, gaya na nangyari dito. Ang nanay ko ay galing sa may kayang pamilya at nagpakasal sa tatay ko na kaya pala ayaw na ayaw ng angkan nito ay dahil magulong pamilyang pinagmula ng huli. Palagi silang nadadamay sa gusot ng ibang miyembro at natahimik lang na magpakalayo-layo. Pinakawalan ako ni Sandro pero ang mga daliri niya dumula sa balat ko sa balikat. Nahablot ng kaunting tela mula roon at inabol niya ng halik ang balat ko kahit humahakbang na ako palayo sa kanya. Baliw na sa pagnanasa. Nangihinayang sa mailap na pagkakataon na pinakawalan pa niya kanina. Nag-iwan yun ng basang apoy na hinihila ako pabalik sa pagitan ng hita niya, pero itinuloy kong pag-atras. Para sa aking kabutihan. Umigkas siya sa kinauupuan at inisang hakbang ang entrada ng bahay. Malakas ang paghinga, kinakabog ang tapat ng puso niya, na para bang sasabog yun kung hindi niya yun gagawin. Ginawa ko ang dapat, inayos ang sarili ko at nagsindi ng ilaw, kahit nangangatal ang mga daliri ko at buong katawan. Kalma, umayos ka Sunshine. Kalma, isa kang dalagang Pilipina. At hindi dapat makuha sa mga sweet nothings lang. Kumawa ko ng apoy sa kalan dahil kailangan ko ng maraming baga. Sa likuran ko hinahakot na ni Sandro ang mga laman ng sako sa itaas, malapit sa pinto. At pinanood ako sa ginagawa ko sa layong halos kaya niya akong higitin palapit. Naupo ulit sa gilid ng papag. Anong ginagawa mo? Tahimik na tanong. Kalmado na uli na parang walang nangyari. Iinitin ko ang mga back ribs at inasal na manok para bukas. Pwede ba yon? Masisira yan kung wala namang rep. Pupusta ka? Sabi ko. Nagdadagdag ng kahoy sa kalan. Kailangan ko na mas maraming baga. Nakaredy ng mataas na lata ng biskwit na gagawin kong pugon. Improvise. Sa parteng gitna niyon may metal screen na sasalo sa mga karne na ipapata sa loob. Sementadong loob ng lata ng biskwit hanggang itaas. Ako lang din ang gumawa niyon dahil sakitin ng nanay ko mula nang ipinanganak si JJ. Sa malaking mangkok nagtimpla ko ng suka, tubig, paminta, asukal na pula, asin at bawang. Ilulubog ko doon ang bawat tipak ng malalaking karne. At tumatagal yun ng 3 araw o higit pa basta hindi mahahanginan sa labas at tamang pagkakaimbak. Humiga siya sa bapag, namamangha, nakaunan sa kamay. Ang ulo ay sa direksyon pasalungat sa akin, kaya malaya niya akong napagmamasdan. Lahat ng kilos ko. Lahat ipupusta ko sa'yo. Yabang. Sabi ko.
Medyo malalasahan mo dito bukas ng suka at paminta pero promise, mas masarap pa kaysa dati at mas matapang ang aroma. Lagi mo ba yung ginagawa? Madalas kaming kumain ng karne noong malakas pa ang katayan ng tatay ko at dahil wala kaming ref, ganitong ginagawa ko. Speaking of your father, dalawin mo siya bukas. Sasamahan ka ng sekretary ko. Ha? Nangako ako, di ba? Pero paano mo nakausap ang sekretary mo magkasama tayong dalawa mula pa kanina. Nag-iwan ako ng utos sa kaibigan kong Toyota branch owner. Siya ang gagawa ng mga phone calls gaya ng bilin ko. Kaya bukas ng umaga may susundo sa'yo dito. Paano nila malalaman ang address? Itatawag ko bukas sa sekretary ko. Sasama ka? Hindi, may gagawin ako. Dito? Magsisibak ng kahoy at iigib ng tubig. Kakaibang kintab ng mata niya. Seryoso ka ba? Ngayon lang ako nagseryoso ng ganito katindi sa buhay ko. Nakatitig lang kami sa isa't isa. At para lang malaman mo, akong tipo ng lalaking hindi nagpipigil pagdating sa bagay na yon. I'm active, sweetheart. Pero para sa'yo, maghihintay ako. Pumisil sa abs niya ang mahahabang daliri at nanatili sa parteng mas mababa, sa pectoral, na mula ko. Sweetheart na raw, agad-agad. Aw! Napasok tuloy ako sa segundong hulab ng init ng apoy mula sa mahabang kahoy. Mabilis siyang nakalapit sa akin at hayon na naman, hinila ko padikit sa kanya ng kakaibang kapangyarihan at hinipan niya ang daliri ko. Napalunok ako at natiyak kong kahit alam niya na apektado ako sa pagkakalapit namin, siya nang umiiwas. Masakit ba? Ikiniskis ko sa palda kong kamay ko na mismong napaso. Hindi. Kumain kami ng hapunan ng tahimik. Walang kanin kundi karne at beer lang. At nang mabusog ako, tinangka kong bumaba sa papag sa lamesa para maghugas ng kamay. Pero hinila niyang braso ko at dinala sa bibig niya ang isang daliri ko. Nanlalaki ang mata ko nang ginawa niya yon sa aking hintuturo at bawat isa ng daliri ko. Sinasaid ang bawat lasa at natirang pagkain doon. Napakasensual. Umaalon ang katawan ko sa bawat ginagawa niya sa aking daliri. Ano ba itong ginagawa niya? Bakit ganito nararamdaman ko? Naging bayolente ang puso ko at natatakot ako sa laki ng pangangailangan niya sa akin. Tama, pangangailangan nga nakikita ko sa kanya. Pangangailangan na hindi ko alam kung paano tutugunan. At kung tama bang kalimutan ko na lang ang natutunan ko sa aking mga magulang. Anong ginagawa mo? Tinitikman ka unti-unti. Pinakawalan niya ang kamay ko. Pero hanggang dito lang. Ikaw ang magsasabi sa akin kung pwede kong gawin ang mga gusto kong gawin sa'yo. Sariwa ang pagnanasa niya. Masyadong gahaman at karnal. Nasa mata niya, nasa bawat kilos, nasa bawat bugso ng malalalim na paghinga. Dumidiklap sa hangin at pinapaso ako. Ginagawang makasalanan ng aking mga pandama. Binawi ko ang kamay ko at tumakas ang mga paa ko palayo sa kanya bago pa ako matukso at magsisi sa huli. Ngumisi siya sa dilim at lalo akong nasumpa. Tumitindi ang dating niya sa akin sa puntong nakakatakot na ang sarili kong reaksyon. Kapag malapit siya ay mas mahirap kontrolin habang tumatagal. Para siyang nagiging higanteng magnet at palagi akong hinihila palapit kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Binasa akong labi ko at nahuli niya yun ng tingin. Kaya sa takot ko, mabilis akong tumalikod sa kanya at humarap sa maliit na lababo. Nasa na yung goal ko na kailangan ko siyang palayasin bago dumilim. Nang malalim na ang gabi, naglatag ako sa lapag na nag-iisang silid. Sa labas ng kapirasong dibisyon na naghihiwalay sa buong kwarto. Pero hinatak niya pabalik sa nag-iisang papag ang mga kobre at isanama ako sa paghiga niya ron. Wala akong takot na nararamdaman. Kung hahalikan niya ako ngayon, hindi ko yata siya matatanggihan. Wala akong masamang gagawin sa'yo. Iniuna niya ako sa braso niya nang nakatalikod ako. Nakaharap ako sa bukas na pinto. Hindi siya humawak kahit sa bewang ko. Ang gusto ko lang ay matulog na katabi mo. Hinalikan niya ang buhok ko sa tapat ng batok na nagtaasan lahat ng balahibo ko. Sapat na yung ganito. Parang inaantok na nga ang tinig niya pero naririnig kong bumabay yung tibok ng puso niya. Nag-relax ako. Yakap ang sarili ko. At makalipas ang ilang minuto parang naghihilik na agad siya. Kinabig niya ako paharap at hindi ako tumanggi nang yakapin niya ako ng mas malapit.
Sapat lang na nakakadaan ang hangin sa pagitan namin dalawa at nasa gitna ang mga braso ko para protektahan ang aking mga dibdib na hindi lumapat sa kanya. Umaga na nang magising ako at may sasakyan sa labas ng bahay. Pumasok sa daang lupa na maputik at nakahinto sa mismong harap ng bahay at may dalawang sakay. Isang babae at lalaki ang nagdadrive. Sa mga oras na to, alam na ni Sandro na sinadya ko siyang pahirapan kahapon na may kalsada talaga pero sa kabila lang ng sukalan. Pero hindi ko siya naramdamang galit sa akin. Parang okay lang. Sunshine, si Georgia, sekretary ko. Si Sandro, parang hindi nakatulog, may eye bags. Nakipagkamay ako sa babae. Matangkad, morena, at hula ko pamilyadong tao na. May wedding ring na silver sa kaliwang kamay. Ang tingin na ibinibigay nito sa akin ay gulat na gulat, para akong anghel na bumaba sa lupa. At hindi ito makapaniwala na tila sabay-sabay na may umaawit sa langit, na ito lang ang nakakarinig. Bakit kaya? Nice meeting you, ma'am. May pahabol pa yung pagyuko mula sa akin. Naligo ako't nagbihis. Bago sumikat ang araw, nasa daan na kami. At yakap kong mineral water na 1 litro. Ibinigay ni Sandro para baunin ko. Ninakawan ako ng halik sa bibig bago ako pinasakay sa loob ng kotse. Sa biyahe, hindi matanong na tao si Georgia kaya naging payapa ang paglalakbay ko. Pinag-aaralan lang ang bawat kilos ko. Pero disimulado, ayaw magpahalata. Dumating kami ng 1:00 ng hapon sa Bilibid at nadalaw ko ang tatay ko at nakausap ko ng mas matagal sa loob ng munti. Ang magandang balita ay ibabalik daw ito sa provincial jail na mas malapit sa San Luis sa lalong madaling panahon. Kaya mas madadalaw ko ng mas madalas. Sa sasakyan, may isa pang information si Georgia para sa akin. May balita na rin sa kapatid mo. Nakahanap na agad ng mga tauhan si Sir Sandro. Talaga po? Ganun kabilis? Iba talaga ang may pera. Yung 12 months ko, 12 hours lang nila. Hindi ba pinatulog ni Sandro ang mga taong inutusan niya? Paano niya ito nagagawa? Apo ba siya ng presidente ng Pilipinas? Ano kaya ang urgent mission niya ngayon sa buhay? Bakit para siyang nagmamadali? Naalala kong sabi ng tatay ko sa loob ng munti. Sunshine, sigurado ka ba na mabuting tao ang tumutulong sa'yo? Tandaan mong lahat ng pabor ay may kapalit. Ayokong magsinungaling ka sa akin. Sigurado ka ba na kilalang kilala mo ang kaibigan mong ito? Hinawakan kong kamay ng tatay ko at tumitig ako sa mga mata niya. Nakasama ko na rin po siya sa iisang bubong. Ilang araw na rin. Pero hindi ko kayang sabihin na nasa bahay na rin namin si Sandro. Kung sakali naman po na gusto niya akong singilin, ibebenta kong rights ng bahay at lupa. Makalaya lang po kayo. Hindi na mahalaga kung mangupahan tayo. Basta mailabas ko kayo dyan. Sabi ng abogadong dumalaw sa akin kanina, ililipat agad ako sa provincial jail. Totoo ba talagang nangyayari ang lahat ng to? Mabigat ang kaso ko, anak. May nakita raw na fingerprints ko sa mga ginamit na blade ng gasolina. Mag-focus po tayo sa positibong bagay, tatay. At ngayon kayo manghawak sa sinasabi niya sa akin palagi. May awa ang Diyos. Tinapik ni tatay ang kamay ko, naluluha. Ikaw nga ang anak ko. Tumatangong ito. Hindi ito isang imahinasyon lang. Niyakap ko si tatay ng mahigpit at matagal. At bago kami maghiwalay, sinabi nito sa akin. Hindi mahalaga kung nasan ako ngayon o kung hindi na ako makakalabas habang buhay. Basta ipangako, magiging ligtas ka sa lahat ng oras. Sunshine, anak. Tinitiyak ko po yun sa inyo. Pinahid ko ang luha ko dahil sa alaalang yon. Ang saya-saya ko ngayon. Akalain mo nga mga bagay na napakahirap para sa akin noon. Posible palang mangyari ngayon. Nagsalita uli si Georgia sa tabi ko. Ang problema, ayaw nang umuwi ng kapatid mo kasi may kinakasama na. Ano? Tatawag daw siya sa amin kapag nakapag-isip na siya. Saka ko lang pwedeng ipaalam sa'yo at sa tatay mo kung saan siya nakatira. Napabuntong hininga ako. Marami pong salamat. Hindi lang yun ang nagagawa ng pera. Marami pang ipinakita si Sandro. Nakahanda ng mga damit sa loob ng maraming paper bags na dinaanan na lang namin sa loob ng isang mamahaling butik. May ikinarga ding 2 maleta pa sa passenger seat. Hula ko personal na gamit ni Sandro. At dahil bayad na ang lahat, ano pa bang masasabi ko? Gusto ko na sanang umuwi ka agad at magpasalamat sa kanya. Pero sa isang spa kami tumuloy.
At sabay kaming tumanggap ni Georgia ng mga serbisyong pambabae. Ang mahaba kong buhok, ipinaayos din niya. Kaya gabing-gabi na kaming nakabalik sa San Luis.